Isang hiker, isang bangin, at 3 labi ng mga taong matagal nang nawawala. Iba-iba ang yugto ng kanilang pagkabulok. Ang isa'y ilang araw pa lamang namamatay. Ang isa naman ay 1 linggo nang nakakalipas. At ang isa'y higit 1 taon nang nakatago sa ilalim ng lupa. Magkakaiba ang panahon ng kanilang kamatayan. Pero iisang tao lamang ang gumawa nito. Siya ang tinaguriang Wednesday Strangler sa Japan. Siya ay isang serial killer na ginawang bangungot ang kalagitnaan ng linggo. Dahil sa loob ng 10 at 4 na araw ay 7 babae ang nawala. At sa 6 sa mga kasong iyon ay Miyerkules ang simula ng kanilang huling araw. Ngunit bakit nga ba Miyerkules? Paano niya napaniwala ang kanyang mga biktima na sumama sa kanya nang walang laban? Ito ang kasong hihimay-himayin natin ngayon, kaya walang kukurap at sabay-sabay nating tuklasin ang hiwaga ng kasong ito. At kung bago ka pa lamang dito sa aming channel ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga iba't ibang kwento ng krimen na tinatalakay natin dito. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-nakakabinging cold cases sa Japan. Ito'y kwento ng isang serial killer na pare-pareho ang kanyang mga galawan sa loob ng 1 dekada na halos alam na ng mga pulis kung kailan siya susunod na aatake, pero hindi nila siya kailanman mahuli-huli. Noong 1975, ang Saga Prefecture ay isang lugar kung saan nakakalimutan ng mga taong isara ang kanilang mga pintuan. Isang tahimik na probinsya sa Kyushu kung saan halos walang karahasan. Pero ang ilusyon ng seguridad na iyon ay nawasak noong Agosto 27, 1975. Si Tomo Yamasaki, taong 12 anyos na taong gulang, ay nag-iisa sa bahay sa Kitagata. Nagbabantay habang wala ang kanyang mga magulang. Nakita siyang may kausap na lalaki sa isang pintuan at pagkatapos noon ay nawala na siya. Pagbalik ng kanyang mga magulang ay hindi na siya makita sa bahay. Walang bakas ng pakikipaglaban at walang kahit na anong sulat na iniwan. Unay inisip ng pulis na tumakas lang siya, pero alam ng pamilya ni Tomiko na hindi iyon totoo. Siya ay isang responsableng bata at mahal ang kanyang mga nakababatang kapatid. Sa loob ng 5 taong punong-puno ng pangungulila at paghahanap ay hindi na kailanman nahanapan si Tomiko. Hanggang noong Hunyo 27, 1980 ay may natuklasan ang mga construction worker sa Isuko Elementary School na mga buto ng tao na nakatago sa isang luma at takip-sakong septic tank na tinakpan ng mga bato. Hindi naglaon ay napag-alamang si Tomiko yun at ang taong gumawa sa kanya ng isang karumal-dumal na krimen ay nakalayo na. Abril 12 naman noong taong 1980, habang hindi pa natatagpuan ang katawan ni Tomiko, ay isang 19 anyos taong gulang na si Ritsuko Hiyotake ay nawala mula sa parehong lugar. Ngunit hindi tulad ng iba ay si Ritsuko ay nawala noong Sabado. Pero ang sumunod ay magiging kilala bilang trademark ng killer nito. Psychological torture sa mga pamilya ang unang-unang ginagawa nito. Nagsimulang tumanggap ang pamilya Hiyotake ng mga liham na nakasulat sa lumang Japanese characters na hindi na kailanman babalik ang kanilang anak at magdusa daw sila. Hindi nga naglaon ay natagpuan ang katawan ni Ritsuko na lumulutang sa isang manhole sa parehong elementary school kung saan itinago si Tomiko. Tila ba ginamit ng killer ang paaralan bilang kanyang personal na libingan. Napansin ng mga investigador ang isang bagay na nakakapangilabot. Si Tomiko ay nawala noong Miyerkules. Kinumpirma din nila na sa ibang kaso ng mga nawawala ay lumitaw ang isang pattern na nagdala ng takot sa mga taga Saga Prefecture.
Ang killer na ito ay umaatake lamang tuwing Miyerkules. Sa 6 sa 7 kaso ng pagkawala ay sila ay nagsisimulang magkawalaan ng Miyerkules, at kahit ang kaso ni Ritsuko ay Sabado naganap, tila pare-pareho ang kaparaanan ng kanilang pagkamatay. Miyerkules din noong si Shizuko Ikagami, 27 taong gulang na babae, isang factory worker sa Shirowishi, ay nagsabi sa kanyang mga katrabaho na makikipagkita siya sa isang tao pagkatapos ng trabaho. Nakita siya ng mga saksi na nakikipag-usap sa isang lalaki na nasa 30s sa isang kotse malapit sa factory. Pero natagpuan siyang pinatay gamit ang power cord. Buo ang kanyang damit at walang senyales ng sexual assault. Pebrero 17 naman noon taong 1982, isa pang Miyerkules ay isa namang 11 anyos na babae ang hindi pinangalanan ng otoridad ay hindi na nakauwi mula sa kanyang paaralan. Kinabukasan ay natagpuan siya sa likod ng Mandarin Orchard. Hubad mula sa bewang pababa, bitbit pa rin niya ang kanyang school bag, at sa parehong araw, maraming saksi ang nakakita na isang lalaki na nasa 30s niya ang nagmamaneho ng puting kotse at sinusubukang akitin ang mga bata. Sa loob ng 5 taon ay tila hawak ng killer ang kanilang hininga. Tuwing Miyerkules ay ginagabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak papuntang paaralan. Naglalakbay ang mga babae sa grupo at iniiwasan ng mga tao ang umuwi ng mag-isa pagkatapos ng dilim. Ang Miyerkules ay naging simbolo ng kaba. Huminto na ba siya? Lumipat ba siya ng lugar? O di naman kaya ay namatay? Ang sagot ay dumating noong Hulyo 8, 1987, nung isa pang Miyerkules, isang 48 anyos na si Sumiyo Fuji ay nagsabi sa pamilya na tutulungan niya ang isang kaibigan. Mukhang kinakabahan siya pero sinabing ayos lang ang lahat. Nagdaan ang isang araw at hindi na siya ulit nakauwi. Miyerkules ulit noong Disyembre 7, 1988, isang 50 anyos na si Kiyomi Nakajima ay umalis para sa volleyball pero hindi na ulit nakauwi. Noong gabing iyon ay nakatanggap ang kanyang asawa ng isang tawag na alam daw niya kung nasaan ang kanyang asawa. Enero 25 na naman noon taong 1989, si Tatsuyo Yoshino, isang 37 anyos na babae, ay nakita na sumasakay sa isang puting Toyota Cresta matapos sabihin sa mga kapitbahay na tutulong siya sa isang tao. Akala ng mga saksi ay kilala niya ang driver. Hindi na rin ito nakauwi. 2 araw ang lumipas ay isang hiker sa Kitagata Otoji Cliff ang nakadiskubre ng mga labi ng tao sa isang bangin. Sila ay kinilalang sina Sumiyo, Kiyomi at Tatsuyo. Iba-iba ang tagal ng kanilang pagkakabaon. Si Sumiyo ay higit sa 1 taon nang namamatay. Si Kiyomi ay ilang linggo lamang at si Tatsuyo ay ilang araw pa lamang. Mukhang ginamit ng killer ang liblib na bangin bilang paulit-ulit na lugar kung saan niya tinatapon ang kanyang mga nagiging biktima. Noong Nobyembre 1989, ang investigasyon ay kumonsumo sa Saga Prefectural Police sa loob ng 14 na taon. Mahigit 30,000 na pulis ang nagtrabaho at nagtulong-tulong para sa kaso. Daang-daang sospek ang na-interrogate hanggang sa isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang nangyari. Isang 26 anyos na lalaki na inaresto sa hindi kaugnay na krimen ay umamin na siya daw ang pumatay kina Sumiyo, Kiyomi at Tatsuyo. Pero may kakaiba. Ang pag-amin ay kulang sa mahalagang detalye na tanging killer lang ang makakaalam. Hindi niya maipaliwanag kung paano niya napaniwala ang mga biktima na sumama sa kanya. Mali ang mga petsang binabanggit nito at hindi niya alam ang detalye ng mga damit. Pagkatapos ay umatras siya at sinabing pinilit daw lang siyang sumuko.
Nagpatuloy ang investigasyon at sa pagdaan ng mga taon ay walang serial killer na nahuli at sa 5 tamang taon ay tumigil na rin ang pagkawala ng mga tao, kaya naman naniniwala ang iba na ang totoong killer ay yung nakakulong at umamin, ngunit ayon naman sa ilan ay ang tunay na killer ay minanipula lamang ang kaso. Nagdaan ang marami pang taon at di na muling nasundan ang kasong ito. Posible nga bang ang taong sumuko na yun ang tunay na killer o sadyang namatay o lumipat sa ibang lugar ang tunay na may sala? At kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay maraming salamat sa iyong walang sawang panunood. I-comment mo naman kung anong oras mo ito napanood at kung taga saan ka para malaman namin kung hanggang saan umabot ang video na ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.